Okay, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng mga nakakapakinig ng broadcast na ito sa buong mundo rin, mga kababayan nating Pilipino sa iba't ibang panig ng daigdig, mapa Europa, mapa Amerika, mapa mga nasa lahat ng panig ng daigdig. Maraming maraming salamat po at kung napapakinggan mo ang broadcast na to, aba, magtanong-tanong ka na. Ibig sabihin nun, kalooban ng Diyos na mapakinggan mo to. Kasi wala hong aksidente sa mundo eh. Hindi ho 'to pinalano ho ng kung sino man, lahat ho 'to ay plano ho ng Diyos. Hindi po aksidente yung mga nandito na umaattend ay nakikinig sa inyong mga bahay. Iba siguro nakaupo, iba siguro nasa DirecTV nila 'no, iba siguro nakahiga lang, naka-headset. Komportable po kayo, relax lang, diyan lang kayo, makinig lang po tayo. Yun lamang po ang requirement ng Lord sa inyong pagsimba tuwing Sabado ng gabi ay ang inyong mga tenga at inyong mga puso't isipan. Palakpakan po natin si Jesus. Okay, so ang topic po natin ngayong gabi 'no, ang pinaka-iintay po natin ng iba na topic, siguro it's about time na para ituro ang bagay na ito. Kasi po sa totoo lang po sa finished work of Christ na aking dinidiscuss sa inyo, sa loob na siguro ng 1 taon mahigit 'no, ay tanging itong, tinapos na gawa ni Kristo na 'to na panglima ay ano, ay pinakamahirap. Nung una nga ayokong ituro 'to, kasi sabi ko i-apply ko muna o makita ko muna o ma-experience ko muna, pero mali pala 'yun. Dapat pala, sabi ni Pablo 'di ba, napapanon o hindi ipangaral mo ang salita ng Diyos, oh. Sabagay hindi naman tayo by works, 'no? Lahat ho tayo ay nag-aaral, lahat po tayo ay natututo. Kaya po kahit na hindi ko pa ho 100% na nai-a-apply 'to sa buong buhay ko, maganda siguro kung sabay-sabay natin i-apply kasi salita ho ng Diyos ho 'to, eh. Wait lamang po, pakita ko sa inyo yung ating pamagat. Yung iba siguro alam na yung pamagat 'no. Yan, sabi ko kanina ang ating topic po ay eto, once healed, always healed. Ito po yung ating topic tonight. Manalangin muna tayo mga kapatid. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po Panginoon ay patuloy na nagpapasalamat po Panginoon sa inyo na sa teknolohiyang ito Lord ng platform ng Google Meet o ng internet, ginamit mo ito Panginoon para kami ay magkasama-sama sa iba't ibang panig ng Pilipinas o iba't ibang panig ng daigdig. Kaya sinasamantala ko po Panginoon ang pagkakataong ito na ituro sa kanila yung mga bagay Lord na nais mo, gospel na tinuro mo kay Apostol Pablo. At bilang hentil Panginoon, ito po yung aming pag-aaralan, ang iyong tinapos sa krusang Kalbaryo, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa iyo po ang papurit pa sa salamat sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, sige nga uli, magpalakpak mga uli tayo sa ating Panginoon uli para masaya tayo. Okay. So sa finished work of Christ, meron lang akong gustong ipakita. Nasaan na ba yung picture ko na yun? Matagal na yun eh. Naku po, mukhang maghahanap pa tayo. So kung naalala nyo to, no, tinuro ko to dati. Yung regalo ho ni Kristo ay yung kanyang finished work. So 5 ho yan. Yung tatlong ito ay kumakategorize sa eternal benefit ni Christ. At yung dalawa ay yung earthly, itong dalawang 'to ay earthly, benefit ng tinapos na gawa ni Kristo. Kaya nga kumpleto yung ginawa ni Christ, 'no? Kung usapang eternal din lang, you are eternally saved. You are forgiven all of your sins forever. Tapos you became the righteousness of God. Kung tutuusin itong limang 'to ay nahahati sa dalawa 'to, eh. Ang pinakaulo talaga nito ay
forever kang save. Bakit ka forever save? Kasi nga ika'y pinatawad forever at naging banal ka na forever, kaya ka na save. So yung salvation ng reason dito. Ngayon, pangalawa, yung you are healed by His stripe, you are blessed and highly favored, no? Sa tinapos na gawa ni Kristo. Ito ay er, kompleto talaga si Christ, no? Earthly benefit natin no, yung magkaroon ka ng pabor sa Diyos. Kasi dito sa lupa, pag walang pabor ang Diyos sa'yo, paano mo makakamtan ang lahat ng pangarap mo, di ba? Oh. Ang Diyos ang magpapatupad ng pangarap mo. Kaya ang ginawa ni Christ, sinama niya sa krus yun, na ikay pinagpalat pinaburan kasama. Lakihan ko nga to, no? Wait lang po F5, 2. Ayan, no? May animation pa yan, no? Ang galing ni Kaisel. Oh, may ganyan-ganyan pa yan. O yan, di ba? So, yun yung finished work of Christ. At yung liman na yan ay nahati sa dalawa, isang pang-eternity, isang pang-earthly. Yung eternity, you are eternally saved. Kaya ka eternally saved kasi ikay pinatawad forever at ikay matuwid na sa Diyos forever. Lahat ng ito ay regalo ng Diyos. Kaya yung pagiging banal mo ay nagbunga yan nung ikay pinatawad, kaya ikaw inaligtas. Ngayon ko lang uli-unti naiintindihan itong liman to, no? Tapos itong dalawang to ay earthly benefits ang ginawa ni Christ. Nakita niya siguro na ang mga mananampalataya sa akin, dapat hindi lang sila ligtas forever. Hindi lang eternal security dapat ang matanggap nila, dapat yung earthly security. Mm. Yung iba mga Kristiyano, hindi matanggap yung turo na yung na nais ng Diyos sa pagpalain tayo. Gusto nila maghirap daw tayo Pero ang maliwanag na nakita ni Kristo, yung mga mananampalataya sa akin, hindi lang sila maliligtas, hindi lang sila naging banal sa mata ng Diyos at pinatawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan, kundi nais ko rin na maging happy sila habang nandito sila sa lupa, habang sila ay nasa daigdig. So sa paanong paraan? Una, yung pinaburan ka ng Diyos, pinagpala ka, naghihirap si Kristo dahil sa iyo. Yung paghihirap niya para kay managana. Kaya nais ng Diyos talaga na managana tayo. Hindi yung diablo lang ang ayaw na managana tayo. Gusto ng diablo maghihirap tayo. At ginagamit yung mga perverted pastor na yan na gusto lagi naghihirap daw tayo. Tapos inaakusahan ka daw ng prosperity gospel. Diyos ko. Ang prosperity gospel ay kasama ho yan sa gospel. Pero ang gospel po ay hindi prosperity, kundi yung tinapos na gawa ni Kristo. Bahagi yung prosperity. Oh. Tsaka ang prosperity natin ay nanggagaling sa tinapos na gawa ni Kristo. Pero yung mga peking prosperity gospel, kaya sila naging prosperity kasi bigayan sila ng bigayan. Ikapo dito, first fruit dito, nakukuha daw sa pagbibigay daw. Kaya yung pastor talaga, blessed na blessed, no? Nakakabili ng helicopter, nakakabili ng isla, nakakabili ng universe, di ba? Kasi bibigay ng miyembro. Hindi po ganun ang tinuturo ng prosperity gospel. Ang sa atin, nais ng Diyos na tayo ay managana. Ngayon, yung panglima, itong bira yung marinig na you are healed by His stripe. Hindi lang po nais ng Diyos na tayo ay bigyan ng pabor sa lahat ng hinihingi natin. Hindi lang po financial, hindi lamang po yung mga material na bagay. Ang nais ng Diyos na tayo ay pagpalain, kundi yung meron kang mapagpalang kalusugan. Okay? At dito tayo papasok ngayon sa pinamagatang once healed, always healed. Alam niyo po, ang pinakamatinding blessing ng Diyos sa ating buhay ay kalusugan. Pinakamaswerte kang tao sa buong mundo kung ikaw'y malusog. Bakit? Marami kang ang pera, hindi mo ma-enjoy ang buhay mo dahil may cancer ka, dahil may sakit ka, dahil paralitiko ka, dahil marami kang nagdadialysis ka.
So, paano mo mai-enjoy ang buhay? Hindi ka makakapag-travel, maraming bawal na pagkain sa'yo. Useless din kahit marami kang pera, kahit ikaw yung pinakamayaman na tao sa buong mundo, 'no? Kaya tignan mo yung mga tao sa buong mundo ngayon ano, nag-aantay sila ng technology na ano, na gamot na hindi na sila magkakasakit, oh. Pero anong nangyari ba, tinablan ba sila ng sakit? Oh, hindi nakawala kasi nga, health is wealth, pinakamatinding blessing 'yan kaysa sa pera mo. Kaya mga kapatid, kung meron naman talaga tayong dapat nating ipanalangin sa Panginoon araw-araw, itong walang iba kundi yung kalusugan natin. Oh, oh, kung nasa iyo na ang lahat, magandang asawa, magandang hanapbuhay o magandang negosyo, marami kang pera, may lupa't bahay ka, may kotse ka, may helicopter ka, may buong isla ka, oh, pero may sakit ka naman. Paano mai-enjoy ang buhay kung ang kalusugan mo ay sablay? Hmm. Yan ay nakita na ni Kristo noon pa, na napakahalaga ng kalusugan sa tao. Bago tayo pumasok sa finished work of Christ 'no, dali lang po, Si Jesus o ang Diyos natural po siya nagpapagaling, okey? Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay nagkakasakit. Numero una po 'yan. Kaya huwag kayong paniwala sa demonyo na kalooban kalooban ng Diyos na magkasakit ka para lalo kang maging malapit sa Diyos. Oo, may mga pastor nagtuturong ganyan, kalooban daw ng Diyos na magkasakit daw tayo para daw manatili daw tayong hindi nakakalimot sa Diyos. Kaw Napakalupit naman ng Diyos nila, makasarili. Alam niyo yung mga ano, yung mga selfish na tao, 'di ba gano'n? 'Di ba? Yung mga taong obsessed, nakaranas na ba kayo ng mga taong obsessed? Halimbawa, meron kang jowa 'no, masyadong obsessed, kulang na lang lagyan ng, tapalodo yung mata mo para 'wag ka ng tumingin sa ibang babae. Alam niyo yung kabayo, 'di ba yung kabayo may gano'n, na kailangan, may takip yung mata? Oh, para bang gano'n ang sinasabi nila na ang Diyos ay gano'n, na para hindi ka raw malayo sa Diyos, hindi ka niya pagbibigyan sa mga gusto mo at kailangan maghirap ka, magkasakit ka. Yan po ay malaking kasinungalingan po ng demonyo 'no. Hindi po gusto ho ng Diyos ho yan, iba ho ang Diyos ho natin, hindi po gano'n ang Diyos natin, okey? Kaya nga noon pa lamang talaga nais ng Diyos na tayo ay gumaling. Alam niyo 'no, bigyan ko kayo ng idea 'no, natural po kasi sa Diyos ang nagpapagaling, Bigyan ko kayo ng mga verses, na talagang ang priority ng Diyos ay kalusugan, Hindi niya priority yung mga ano, yung ibang bagay, mas priority niya talaga lagi kalusugan. Okay, so tingnan natin verse by verse 'no. Bigyan ko ng halimbawa si Kristo. Si Jesus Christ, 'di ba nagmimilagro siya, lumalakad sa tubig, ah, nagmu-multiply ng pagkain, nababasa niyo ho ba 'yun? Alam niyo ho ba 'yun? Nabalitaan niyo na ho ba 'yun? Okey. Oo, kasi sabi ko sa inyo wag masyadong magbabasa ng Mateo, Mark, Luke, and John, hindi naman gano'n. Kung nabasa niyo yung Mateo, Mark, Luke, and John, nandun po yun nagpakain siya ng 5,000 'di ba? Ang istorya yata nun kung di ako nagkakamali 'no, may yung ano, merong fellowship 'no, 5,000 yung mga pamilya yung naandun, 5,000 pamilya pa lang yun, ibig sabihin 5,000 lalaki lang yung naandun, di pa kasama yung asawa at mga anak nila. Oh, siyempre naawa si Jesus Christ, mga gutom yung mga tao, wala silang pagkain. So ano ginawa ni Christ, 'di ba? Merong isang bata ro'n na may dala-dalang ano, kung di ako nagkakamali 2 isda at 5 tinapay. Ang ginawa ni Christ 'no, minultiply niya 'yun. Oh, 'di ba? 'Yun ba ay lagi niyang ginagawa? Hindi, 2 beses lang niyang ginawa 'yun, kung di ako nagkakamali.
O yung lumakad siya sa tubig, naghihimala siya, 'di ba? O ilang beses bang nangyari 'yun? O isang beses lang 'di ba nangyari 'yun? Pero magtataka kayo kay Christ, mas maraming record sa Bible na siya ay nagpapagaling. Ibig sabihin, ang Diyos pala hindi niya nais na nagkakasakit tayo. Bigyan ko kayo ng example na verse 'no, basa muna tayo ng Bible, nakakahiya naman sa mga ano 'no, nakikinig sa sisimba ng Sabado tsaka yung pastor na Sabado diyan. Sabihin wala daw tayong Bible, mag-Bible naman tayo 'no. Sabi sa Mateo chapter 8 verse 14, eto ang sinasabi, eh. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang binan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at gumaling agad. Bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming sinasapian ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinapalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Oh, lahat, hindi lang isa yan. Pag sinabing lahat, lahat na may mga sakit doon pinagaling. Tapos pagdating ng 17, no, at ang sa gayon natupad ang sinasabi ni Propeta Isaiah na inalis niya ang ating kahinaan at pinagaling ang ating karamdaman. O, di ba? Pagpalain nawa ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, no? O. So, yan ay common na ginagawa ni Christ. Mas marami siyang pinagaling na may sakit kumpara doon sa naghihimala siya. He healed all the time. Lagi ho siya nagpapagaling. Pagpapatunay na nais talaga ni Kristo, kung titingnan mo yung puso niya, nais niya na gumaling ang mga may karamdaman. Diba? So doon mo pala makikita na hindi totoo na kalooban ng Diyos na nagkakasakit talaga tayo. Ayaw niya talaga noon. Okay? Bigyan ko pa kayo ng halimbawa, no? Mateo chapter 12 verse 15. Basahin natin. Mateo chapter 12 verse 15. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na yon. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Oh. Lahat ng may sakit, guys, pinagaling niya. May tinira ba siya? Wala nga, lahat nga eh. Oh. So ibig sabihin, doon pala nagpapakita na si Kristo, beast mode pagdating sa sa pagpapagaling, beast mode talaga siya. 'Di ba? Nagpapatunay na hindi niya kalooban o hindi niya kagustuhan na tayo nagkakasakit. Okay? Bigyan ko pa isa pang verse, no? Tingnan niyo, merong isang senaryo dito eh. Merong sa senaryo dito na kapupulutan natin ng aral, no? Sa Marcos chapter 1, verse 40. Tingnan niyo ugali ni Christ ha. Hahanga lalo kayo kay Jesus Christ. Talagang magiging idol na idol niyo si Lord kasi sa napakaganda niyang ugali talaga. Tingnan niyo isang taong may ketong ang lumapit kay Jesus. Lumuhod ito at nagmakaawa. Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Tingnan mo 'tong taon 'to 'no, ah, lumapit siya kay Jesus, pero parang chine-check din si Jesus Christ, eh. Na nais kong gumaling kaya nga lang, "Lord, nais mo ba talaga akong gumaling?" Parang gano'n, eh. Yun yung tanong ng lalaki dito 'no, "Kung nais po sana ninyo ako ay inyong mapagaling at magawang malinis." 'Di ba ganyan yung mga Kristiyano ngayon? "Lord, kung kalooban mo po na ako'y gumaling, nawa po ako'y gumaling." Anong 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 klaseng panalangin yun? Gantong-ganto tayo minsan 'di ba? Kung loloobin ng Diyos na ako ay gumaling, gagaling ako. Aba tinanong mo pa kung loloobin ng Diyos, siyempre kalooban ng Diyos na ika'y gumaling. Kaya nga sabi ni Christ dito 'no, sa 41, nahabag si Jesus sa kitongin kaya't hinawakan niya ito at sinabi, "Oo, nais kong gumaling ka." Oh. Ngayon maki ka nga dito kapatid, kung meron kang sakit karamdaman ngayon,
Kalooban ng Diyos na gumaling ka, ayaw niya na may sakit ka. Oh. Kasi dito pa lang 'no, isang magandang example 'to sa mga Kristiyano ngayon, eh, kahit ang mga nasa full grace na, eh. Tignan mo 'to nung panalangin niya, "Kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis." Tingnan natin sa English, ito yung panalangin may duda, eh, panalangin walang kasiguraduhan. Tingnan natin sa English 'no, sabi dito, "A man with leprosy," o yung ketong, "came to him and begged him on his knees." Sabi ba naman niya 'no, "If you are willing, you can make me clean." Panalangin 'to na ano, eh, na hindi naman duda, parang kinakaparin niya yung Diyos, eh. Kasi ang tingin niya siguro sa Diyos, eh, ano, baka may kondisyon 'to bago niya ako pagalingin. Pero si Jesus Christ sabi niya 'no, "I am willing," He said, "and be clean." Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, nagpapatunay na desidido ang Diyos na pagalingin niya tayo. Ngayon eto pa 'no, bigyan ko kayo ng isa pa 'no. Si Jesus po kasi mga kapatid dapat po natin maintindihan ayon sa pag-aaral natin ay expression po siya ng kalooban ng Diyos. Kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, tingnan mo si Jesus. Tingnan mo yung mga ginagawa niya at tingnan niyo yung mga nagawa niya. Kung ano man yung nagawa niya, kalooban po ng Diyos yun. Okay? At nung nasa lupa siya rito, especially nung nasa Israel siya, ang lahat ng ginagawa ni Jesus Christ ay kalooban ng Diyos. Okay? Hindi lang yung pagpako sa kanya sa krus na matay siya para tubusin ang ating kasalanan. Hindi lang yung paghihirap niya para tayo managana. Hindi lang yun eh. Hindi lang yung iligtas ang kasangkatauhan, pati yung kanyang mga sugat at latay para tayo pagalingin. Do'n mo makikita na kalooban talaga ng Diyos ang lahat ng mga layunin ni Christ. At especially nung nagpapagaling siya ng mga may sakit karamdaman sa iba't ibang lugar sa Israel, nagpapakita na kalooban ng Diyos na gumaling ang mga may sakit. Okay. So, ibig sabihin, nagpapatunay na hindi kagustuhan ng Diyos na nagkakasakit tayo. Sa Old Testament nga, eh, 'di ba? Basahin nga natin 'to sa Old Testament. Kahit nga yung kahit nung nasa Old Testament pa nga lang ang Diyos, eh, hindi niya kagustuhan ang kanyang minamahal na ano, na bayan na magkasakit. Tingnan niyo, Exodus chapter 15. Kaya nga lang kasi nasa kautusan 'tong mga Hudyo, eh, kaya pero tingnan natin ano, basahin natin. Ang sabi niya, "Kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ng matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparanas sa inyo ang alinmang sakit na pinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot." So, eto yung sinasabi na ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Kung titingnan natin 'to sa ano 'no, sa Hebreo, nakikita niyo ba? If you will keep all His statutes, I will put none of this disease upon thee, for I am the Lord that healeth thee. Yung healeth dito, nakikita niyo ba yung Greek? Lord. Merong version 'to na ano, Jehovah Jireh o Jehovah Rapha. Ay ewan ko, nakalimutan ko na guys. Nasa perverted pa ako nun, eh. Basta ito na lang, English na lang intindihin natin na ang sinasabi niya na ako ang Diyos, ang dakilang manggagamot. Kung titingnan natin 'to sa Tagalog 'no, oh, "Sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo." At sinabi rin naman sa Magandang Balita, ayun, "Akong si Yahweh ang inyong manggagamot." Ibig sabihin sa Old Testament pa lang talaga, isa sa katangian ng Diyos na siya ay manggagamot, okey? Yan sa Old Testament, kaya nga lang sa Old Testament may kondisyon, eh.
Ang sabi niya rito, kung ako'y buong puso ninyong susundin, ito ba talaga ang sinabi? Wait lang ah. If you diligently hearken the voice of the Lord thy God and will do which right in his sight, and he will give to ear his own commandments. Tama. Tingnan ano guys, no? Yung kagalingan sa Old Testament may kondisyon. Kailangan mo munang sumunod sa Diyos. Diba? Ito yung mga verse na paboritong-paborito ng mga Sabadista no? Na gusto raw sumunod sa Diyos para makuha yung kanyang pabor. Wherein nasa Old Testament na naman talaga yun. Kaya nga lang, hindi naman tayo Hudyo eh. Sabi ito, kung gagawin ninyo na matuwid at susundin ang aking mga kautusan at mga tuntunin, hindi ko na ipaparaan na sa inyo ang alinmang kung susundin mo yung kautusan. Okay? Wait lamang po ah. Kung susundin nyo yung kautusan, pero sa bagong tipan, iba mga kapatid. Ito ngayon sa bagong tipan. Ngayon, nung si Kristo, isa sa benefit na tinapos niya ay yung ating kalusugan. Tinan nyo sa 1 Peter chapter 2 verse 24. Si Pedro ang nagsabi nito. Ito, finished work of Christ ang context. Okay? Kaya ano napapansin nyo, no, sabi niya, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan. Oh, mamatay sa pagiging makasalanan to, hamartiya to, at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. So, nung nasugatan pala si Kristo, no, may purpose pala yun. Ayon sa mga Bible scholar, ito ay 39 na palo o 39 slash na mula sa mga berdugo no, ng mga Romano. Kung mapapansin nyo sa mga pelikula, di ba, sa Passion of Christ, totoong nangyari yun na parang ginawang karne norte si Jesus, ginawang corn beef, no? Talagang nung pagpalo, lumalabas yung laman. 39 na palo po yun. Okay? So sa 39 na palo na yun, doon tayo pinagaling. Meron mga conspiracy theories, hindi ko sinasabing totoo to ewan ko kung maniniwala kayo. Sabi daw ng iba, sabi-sabi lang to, chismis lang to marites lang to Hindi reliable. Sabi nila ng ibang mga Bible scholar daw, kung what a coincidence na yung 39 na pagpalo kay Jesus Christ ng mga Romano, wherein for the record, ganoon naman talaga ang parusa sa mga Romano. Pag hinagupit ka, 39 pieces na palo yun. No? Wako incident daw na for the record, nakalista dito yung 39 na sakit at karamdaman ng tao sa buong mundo. Hindi kasama yung komplikasyon Wako incident na 39 daw yung nasa listahan sa buong mundo. Ewan ko totoo yan Oh. Mas paniwalaan pa rin natin yung mensahe ng Bible na yung may meaning po yun. Lahat po ng ginawa ni Christ sa cross, related sa cross, may meaning. Una, yung pagbubo ng kanyang dugo sa cross, nung namatay siya, para saan yun? Anong klaseng pananampalataya ni Kristo yun? Para sa ano po yun? Para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Para tayo ay maligtas. Okay? Yung paghihirap ni Kristo. Tutusin, kung salvation lang ang pakay ni Kristo, pagpako lang sa krus dapat ang mangyari sa kanya. Pero ang tanong, anong purpose ng ibang bagay kagaya nun naging mahirap si Christ? Yung paghihirap ni Kristo, may meaning pa po yun. Pananampalataya na yun yung aking paghihirap na ito, na biro mo mula pagkabata pa lang, mahirap na siya Biro mo ba naman, pinanganak sa sabsaban o pinaglilihi pa nga lang problema na di ba? Biro mo no, si Maria at si Jose nakatakdang ikasal, betrothed sila, di ba? Di ba? May betrothal muna nangyayari bago ang kasal. Tapos natagpuan ni Jose na nagdadalang tao si Maria. Tapos ang paliwanag ni Maria,
ito ay galing sa Holy Spirit. Oh, masakit kay Jose yun. Sabi ko sabi siguro ni Jose, "Naiputan yata ako nito, pinagtaksilan yata ako nito, ah." Nais na niyang hiwalayan sana. So may conflict yung magulang ni Jesus, no? Hihiwalayan na sana ni Jose kaya nga lang na sa panaginip nagpakita sa panaginip yung anghel ng Diyos kay Jose na wag hiwalayan kasi yung dinadala ni Maria ay galing sa Diyos. Doon naunawaan ni Jose. Kaya pinakasalan niya si Maria, yung kanilang marriage, o doon na. 'Di ba? Doon pala may problema na. Tapos si Christ habang nabubuhay yun, Christ. Pero ang anak ng tao ay walang matirahan. Si Christ ho talaga ay parang pulubi sa panahon na yun. Nakikitura lang siya, nakikitulog lang siya. Nanghiram nga lang siya ng donkey, 'di ba? Nung pagpasok sa sasakyan niya papuntang Jerusalem. Pagpapakita na may meaning din pala yun. Ang meaning pala nun, nakalagay sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9 na sa kanyang paghihirap para guminhawa. Ganon din sa isa pa sa finished work of Christ, yung pagpalo sa kanyang katawan, yung pagbayubay ng kanyang katawan, may meaning din pala yun. At ito nga yung sinasabi dito, no, na kayo'y pinagaling na sa magitan ng kanyang sugat. Actually, ito si Pedro, nakakuha niya ito kay Propeta Isaiah eh. Yeah. Isaiah chapter 53 verse 5. Tingnan nyo, no? Old Testament yan, Edwin. Oo nga, Old Testament, pero prophecy ito kay Jesus Christ. So si Jesus Christ pa rin ang topic dito. Ano ngayon ko Old Testament. Tsaka ang issue naman dito, doktrina, hindi naman life application. Okay? Pag life application, sa New Testament tayo. Pero pag doctrines, hello, buong Bible dapat paniwalaan natin. Doctrine to eh. Isaiah chapter 53 verse 5. Sabi rito, no? Ngunit dahil sa ating mga kasalanan kaya siya'y nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling, past tense, no? Dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas ng kanyang tinanggap. So ibig sabihin, yung senaryo na hinahampas si Christ, ang pananampalataya pala ni Christ dito ay, sige lang, tiis lang, hampasin nyo lang ako ng hampasin. Ang sino mang manampalataya sa akin ay pinagaling na. Nung pinapako siya sa krus, sige lang, ipako niyo ako sa krus. Ang lahat naman ng palataya sa akin, yung dugo ko, yun ang magpapatawad sa inyo. Diba? Nung mamamatay na si Kristo, pag namatay ngayon, ligtas lahat, mabubuhay ang mga nanampalataya sa akin. Yun po yung pananampalataya ni Kristo. Di ba? So, ganun din. Yung naghihirap siya. Nung panahon na siya ay naglalakad, nung walang makain, numupunta sa ilang, nagpasing ng 40 days, iniisip niya itong paghihirap kong ito, ang sino mang manampalataya sa akin ay mananagana. Yun po yung pananampalataya ni Christ. At yun ay granted, tinanggap ng Diyos yun. Kasi usapan ng Diyos yun eh. Usapan na mag-ama yun eh. Kaya ang panglimang finished work of Christ na ating pinag-uusapan ay dapat panampalatayanan natin na tayo ay magaling na sa ating mga karamdaman. Yung palang dapat doon. We are healed by His stripe. English nga natin, no? English. So isa pala sa pananampalataya natin, yung kalusugan natin. Upon Him and with His stripes, we are healed. Past tense. Kaya kung sinasabi mo lagi sarili mo na may sakit ka, nagsisinungaling ka. Kasi nga, sinabi sa Bible, pinagaling ka na. Kung Kristiyano ka na at nanampalataya kay Kristo, sasabihin mo may sakit ka, lalabas pa sa bibig mo na may sakit ka, sinungaling ka. Kasi ang sabi ng Bible, pinagaling ka na. Oh, ang bigat niyan, Edwin, na bigat na sinasabi mo. Hindi naman ako may sabi nun eh. Yun kasi ang tinuturo ng Biblia at isa sa tinapos na gawa ni Kristo ang ating kalusugan. Nung nasa perverted pa tayo, nananampalataya tayo na pag may sakit, parang yung ketongin.
Panginoon, kung kalooban mong gumaling ako sa sakit na 'to, Lord, pagalingin niyo po ako. Ano klaseng panalangin 'yun? Sa totoong Kristiyano, sa tunay na nananampalataya, sa tunay na totoong ang totoong gospel ho talaga, kasama na po sa krus yung ating, kalusugan ay granted na. So ibig sabihin mga kapatid, ituring natin ang ating sarili na cancel na yung mga sakit natin. Eh paano 'to, Edwin, nararamdaman ko yung ano, nararamdaman ko yung ano, huwag mong pansinin ang pananampalatayaan mo, by His stripe I am healed. Nahihilo ka, by His stripe I am healed. Nasa ospital ka ngayon, by His stripe I am healed. Mataas ang BP ko ngayon, by His stripe I am healed. May diabetes ka, by His stripe I am healed. Magaling na ako. Dapat po ganon. Remember, kung anong pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kung nananampalataya kami sakit ka, edi may sakit ka talaga. Okay? So yun po ang tinuturo sa atin. Remember, ang sabi ni Pablo, oh, we live by faith and not by sight. We should live by faith. Pero yung faith naman natin, may basihan. Ang basihan, may ginawa si Kristo sa atin. Ang ginawa ni Kristo sa atin, kasama niya sa binayaran yung ating kalusugan. Again, kasama sa binayaran ni Kristo yung ating kalusugan na tayo daw ay magaling na sa ating sakit at karamdaman. Okay? Okay, kaya nga lang may tanong dito, no? Ngayon ang tanong, bakit may ibang Kristiyano, excuse me, ang tanong, bakit may ibang Kristiyano ay nagkakasakit pa rin? Hmm. Eh, ano yun, Edwin? Kung totoo yung sinasabi mo, teka muna, hindi ko sinabi 'to. Sinabi mo ng Bible, ba't mo ako kine-question? Alam mo niyo 'no, maraming mga ano, sa mga comment section ng mga ano, yung mga trash talker. Eh, ano yan, Edwin, ba't yung sinabi mo? Hindi ako may sabi, Bible ang may sabi na we are healed by His stripe. Ako ba may sabi niyan? Oh. So, ibig sabihin dapat mong panampalatayanan yan bilang Kristiyano. Hindi lang tayo pinatawad, hindi lang tayo pinagpala at pinaburan, hindi lang tayo ligtas forever, hindi lang tayo banal forever sa mata ng Diyos. Tayo daw ay magaling na forever. Ang hirap niyan, Edwin. Mahirap talaga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo isa sa finished work of Christ, ito yung pinakamahirap, yung panglima. Kasi, paano mo pananampalatayan ng isang bagay kung nakatanggap ka sa doktor na meron kang tinatawag na na details ng iyong report ng iyong kalusugan. Mataas ang creatinine, mataas ang blood pressure, mataas ang sugar, lahat mataas sa'yo. Hmm. Okay? Okay. So pag-aralan pa natin ano, bakit ba may ibang Kristiyano nakakasakit pa rin? Well, ang sagot natin diyan, alangan naman sisihin natin ang Diyos diyan. Remember, wala sa Diyos ang problema, okey? Wala po sa Diyos ang problema. 'Di ba yung binasa natin kanina, siya ay nagpapagaling palagi. Hindi kagustuhan ng Diyos. May nag-request pa nga kay Christ, na, "Panginoon, puwede ano, kung kalooban mo ba na ako'y pagalingin, pagalingin mo ako." Sabi ni Christ, "Siyempre gusto ko gumaling ka." Oh. At sigurado na may dahilan kung bakit hindi ka gumagaling, pero hindi dahil ayaw ho ng Diyos. Okay? Maliwanag na napag-aralan natin kanina na hindi kalooban ng Diyos na may sakit tayo. Lalo na't kasama ito o panglima ito sa tinapos na gawa ni Kristo na ikaw ay pinagaling na at laging pinapagaling. Once healed, always healed. Kung meron tayong once saved, always saved, kung meron tayong once forgiven, always forgiven, kung meron tayong once holy, always holy sa mata ng Diyos, kung once
bless and always bless, yung panglima, once healed, always healed. Yan po yung tinuturo ho ng Biblia. Kaya nga lang, maraming mga Kristiyano ngayon nasa Old Testament pa, 'di ba? Na kailangan daw sumunod sa utos ng Diyos, kailangan mong gumaling. Kaya ka raw nagkakasakit kasi bunga daw yan hindi pagsunod sa Diyos. Halatang-halatang nasa Old Testament po sila. Hindi po yan nasa bagong kasunduan. Nasa lumang kasunduan pa ho yan. Ang tinuturo ng bagong kasunduan kasama sa tinapos na gawa ni Kristo na tayo ay magaling na. Kaya, paano mo i-apply ito? Lagi mong sabihin na ikay magaling. Huwag mong paniwalaan na ikay masakit. Kahit anong mangyari. Okay? Ang tanong nga, Edwin, nagkakasakit nga eh. Wala nga sa Diyos ang problema. Pangalawa, kung nagkakasakit ka, nasa tao ang problema. Meron talagang problema, guys. At meron ding sagot ang Biblia kung bakit ang isang Kristiyano ay hindi gumagaling. Na bagamat totoong Kristiyano siya, pero nagkakasakit pa rin. May sinabi pong ganun si Apostol Pablo. Kasi kung hindi ang Diyos ang problema, malamang nasa atin ang problema. Kasi po may sinasabi po ang Biblia kung bakit nagkakasakit, namamatay ng maaga yung isang Kristiyano, kahit na ito ay legit na mananampalataya, as in nasa full grace na, bakit nagkakasakit pa rin? Merong sagot dyan. Ang sagot niyan ay hindi ko sagot. Sagot ng Biblia. Ang Biblia o may sabi, si Pablo o may sabi, hindi po ako. At yun yung ating aalamin ngayon. May sinabi yung Bible eh. Ayon po kasi kay Pablo, ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang mahina, sakitin at maagang namamatay ay hindi sa pagpapahalaga sa katawan ng Panginoon or not discerning the Lord's body. May sinabi hong ganon. At ito po yung nakasulat sa unang Korinto chapter 11 verse 29-30. Ito guys ang dahilan kung bakit may mga Kristiyano na hindi pa rin gumagaling kasi ito yung nangyayari eh. Diba? 1 Corinthians chapter 11 verse 29-30. Okay, ang konteksto dito yung banal na hapunan guys ha. At lagi ko itong nababanggit. Mamaya babasahin natin by its context. Sabi dito, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Boy, meron palang parang curse din ng konti. Ito bago to. Siguro ito alam na. Iba siguro yung mga nakikinig kay Bishop Emmy, alam na to. Pero mas lilinawin natin dito, Sabi dito, ang kumakain at umiinom ng kahatulan ay laban sa kanyang sarili. Sabi dito, nasa Bible nga, iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ng marami sa inyo. At may ilang ngang namatay na. Letra por letra yan, mga kapatid. So ano yung context? Dumampot ka Edwin ng verse ano ba yung context? Basahin natin ang whole context. Ano ba ang context nito, no? Ang context nito regarding sa the Lord's Supper. Basahin natin ang context. Sabi dito, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko na kayo maaaring ipagmalaki dahil ang inyong pagtitipon na hindi makakabuti, subalit nakakasama. Una, lahat nabalitaan ko na kayo ay nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon at ako ay naniniwalang may katotohanan iyan. Okay. So, remember guys, sulat ulito. Sulat. Merong sinasabi ang Diyos dito, merong sinasabi si Apostol Pablo patungkol sa mga taga-Korinto. Okay? Hindi ito utos ng Diyos. Ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Pulutin natin kung ano yung mensahe ng Diyos at unawain din natin yung kalagayan ng mga Kristiyano kung ano yung mga sinasabi ni Pablo tungkol sa kanila. Ganun po ang pag-intindi po sa Bible. Hindi laging puro utos, utos, utos. Ang hihiling ng iba sa utos, lahat na lang utos. Okay? Okay, basahin uli natin. Kailangan nga magbukod-bukod kayo upang makilala kung sino-sino ang mga tapat. Kaya sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo, sapagkat bawat isa sa inyo nagmamadaling ng pagkain ng kanyang baong pagkain. Talagang sulat no? Kaya nagugutom na ang iba at iba naman nalalasing.
Wala ba kayong sariling bahay upang do'n na lang kumain at uminom o hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon, ipagmamalaki ko ba kayo dahil sa mga bagay na 'yon? Hindi ko gagawin 'yun, meron pa palang mga personal na ano dito 'no, na sinasabi si Pablo 'no. Hmm, salita ba ng Diyos 'yan? Salita ng Diyos ang Bible, pero ito sinasabi ni Pablo, may communication dito, sulat nga 'to, eh. Verse 23, "Ito'y katuroang tinanggap ko sa Panginoon na ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpapasalamat at pinagparapir sa iyon at sinasabi, 'Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin.'" Verse 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin niyo bilang alaala sa akin." So, kinukuwento ni Pablo rito yung banal na hapunan na ginawa ni Christ. Nautos ni Christ dito ay alalahanin yung kanyang tinapos. Bakit alalahanin ang kanyang tinapos? Kasi sa tuwing tayo umiinom tayo ng alak, naalala natin yung tinapos na gawa ni Kristo. Na yun ang nagiging sandigan ng ating pananampalataya. Doon tayo nabubuhay, guys. Nabubuhay tayo sa finished work of Christ. Bakit ko sinabing nabubuhay tayo sa finished work of Christ? Ano ba yung finished work of Christ? Ang finished work of Christ, ikaw ay naligtas forever. O, ikaw ay pinatawad forever. Ikaw ay banal forever. Sa tingin mo ba mabubuhay ka nang wala kang kaligtasan? O, kaya ang finished work of Christ ay buhay natin. Isa pa ang dahilan kung bakit ang buhay natin ay ang finished work of Christ, ang sabi, ika'y pinagpala at pinaburan. O, mabubuhay ka ba ng maganda kung walang pagpapala at pabor ang Diyos sa'yo? O, kaya ako nasabi na ang finished work of Christ ay buhay natin. Gayon din ang ating kalusugan. Mahirap mabuhay nang hindi malusog. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, sinagot niya na yun na dapat natin panampalatayanan. Yun ang dahilan kung bakit ko nasabi na nabubuhay tayo sa finished work of Christ. Kaya hindi natin kayang mabuhay kung wala ang finished work of Christ na yun ang dahilan kung bakit tayo nagsasanta Cena. Ito yung tinuturo ni Pablo dito. Yun ang context na sinasabi ni Pablo dito. Kaya napaka-importante. Kaya ito, may payo si Pablo rito, no? Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pinanampalatayanan mo, pinapahayag mo sa sarili mo ang yung ginawa ni Kristo sa krus hanggang sa kanyang second coming. Eto may problema, no? Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. O ano ibig sabihin ng verse na yan? Yan ikaw, sabi ng Panginoon diyan kapag nagkasala ka, 'pag uminom ka ng kopa at tinapay, nagbibigay ka ng hatol sa iyong sarili. Kaya dapat humingi ka muna ng tawad sa Diyos bago ka mag-Santa Cena. Tumira na naman tong perverted na kambing na pastor na 'to. Ganyan din ang turo ng mga iba, eh, 'no? Yan daw ang ibig sabihin daw ng verse na yan, Diyos ko Lord. Hindi nila inalam yung context. Anong koneksyon ng kasalanan diyan? Kaya yun 'no, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Oh. Ano ba ang tanong dito, ano ba yung paraang hindi nararapat at nagkakasala sa katawan? Ano ba rito yung pagkakasala sa katawan? Oh. Eh, basahin mo yung context. Verse 28, basahin mo. Kaya dapat siya sa atin ng taong kanyang sarili bago kumain ng tinapay at minom ng kopa. Oh. Ano yung sisiyasatin mo sa iyong sarili bago ka magsanta Cena? Na siyang pang hindi mo sinisiyasat ay nagkakasala ka sa katawan at dugo. Nasaan dito yun? Alin ba dito yun? Ito ba yung mga nagagawa nating kasalanan? Malalaman mo yan sa susunod na mga verses. Sabi dito, no, sapagkat ang sino mang kumakain, eto yun, no, at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon,
ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So eto pala yun na sinasabi. Hindi kasalanan, kundi hindi mo pinapahalagahan yung katawan ng Panginoon. Hindi pagpapahalaga sa katawan ng Panginoon. 'Di ba? So ano consequence? Verse 30, yan ang dahilan kung bakit mahihina at masakitin ang marami sa inyo at mga ilan ay na premature death na o namatay na. So ito yung context niya mga kapatid, no? Ito yung sagot kung bakit ka pala nagkakasakit kasi marami mga Kristiyano nagte-take ng Santa Cena na hindi nila alam ang ginagawa nila. Ito ngayon ang dapat kong ituro sa inyo, no? Ano bang klaseng kasalanan ba yung sinasabi dito? Ano ba yung nagagawa natin na hindi pagpapahalaga? Kasi ito yung sinasabi dito, no? Sapagkat ang sino mang kumainom ng hindi kinikilala ang kahalagahan, value. Okay? Tingnan natin sa Greek. And drink and damnation to himself. Discerning. Yung discerning dito ay diakrino. Alam nyo na pag-aralan namin to sa ano, no? Sa, wala lang akong papakitang ano. Yung diakrino dito, yung dia means, nakalimutan ko na yung dia, pero yung krino is value. Yung krinyo dito na Greek ay value. Kaya tama yung translation ng Tagalog ngayon. Palakpakan naman natin si Philippine Bible Society. Okay? Na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Ngayon tanong dito, no, focus tayo sa word na to, kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Paano ba natin hindi napapahalagahan yung katawan ng Panginoon? Ano ba yung katawan ng Panginoon dito? Siyempre, yung katawan ng Panginoon dito ay yung finished work of Christ. Isa sa finished work of Christ na sumisimbolo sa katawan ng Panginoon, siyempre, yung by His stripe, we are healed. So, magitan ng kanyang mga latay, tayo kanyang pinagaling. Kasi yun ang sinasabi ng finished work eh. Isa sa finished work of Christ na yung katawan ni Kristo na binigay niya sa'yo na nabayubay, yun daw ang magpapagaling sa'yo. Yun ang magbibigay sa'yo ng tunay na kagalingan o kalusugan. Ngayon, kapag hindi mo pinampalatayanan yun, lumalabas na hindi mo pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon. Sa madaling salita mga kapatid, kapag hindi mo pinananampalatayanan yung sinabi ng Diyos na ikay magaling na, tapos kumakain ka pa ng tinapay, sinasabi mo na ikay magaling na, ito yung sinasabi rito, no? Umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Sa madaling salita mga kapatid, ang hindi sa kung hindi mo naman pinanampalatayanan na ikay magaling na o hindi mo pinapahalagan. Ito, i-ano pa natin, elaborate. Kapag pinapahalagahan means pinapriority, di ba? Pag ho ba mahalaga sa inyo ang isang tao, priority niyo ho ba o hindi? Fire type nga mga kapatid, priority niyo ba? Pag mahalaga ho ba, inuuna ba o hinuhuli? Priority, priority. Tama. Inuuna, unuuna. Okay, salamat po sa inyo, no? Kasi sinasabi kasi sa verse na ito, no, kung wala kang faith sa tinapos na gawa ni Kristo, hindi talaga epektibo sa iyo yung kanyang tinapos. Yun yung una. Pangalawa, ang pagpapahalaga sa katawan ng Panginoon ay hindi primary sa iyo yung yung source ng iyong kagalingan at mas primary sa iyo yung mga natural na pamamaraan. Okay? Halimbawa, inuuna mo muna, mas pina-priority mo yung yung bang, pag nagkakasakit ka, minom ka ng gamot, no? Tapos sasabihin mo, buti na lang uminom ako ng gamot. Kung hindi ako uminom ng gamot, hindi ako gumaling. Hmm. Yung mga ganong mga statement natin, yun na nagpapakita na
mas nananampalataya tayo sa gamot kaysa doon sa tinapos na gawa ni Kristo. Halimbawa, uminom ako ng paracetamol, purihin si paracetamol, halimbawa gano'n, parang gano'n, 'di ba? So ang mentality mo dito ay ang pananampalataya mo nasa gamot. Alam niyo mga kapatid 'no, disclaimer lang muna 'no, hindi ko po sinasabing hindi na tayo iinom ng gamot, okey? Hindi ko sinasabi na hindi na tayo magpapakonsulta sa doktor, hindi ko sinasabi na hindi tayo mag-eehersisyo. Ang mga bagay na 'yan ay regalo ng Diyos sa atin para tayo ay magkaroon ng maayos na kalusugan, okey? Science 'yan, eh. Hindi mo puwedeng ihiwalay ang science dahil ang science ay likha ng Diyos. Okey, hindi ko sinasabing gano'n, pero kung ang faith mo ay, mas mas priority ang faith mo diyan sa mga bagay na 'yan kaysa do'n sa tinapos na gawa ni Kristo, hindi mo siya nabibigyan ng kahalagahan. 'Yun ang sinasabi rito. Kahalagahan ng katawan ng Panginoon sinasabi rito. Kasi tignan mo 'no, intindihin niyo lang kahalagahan. Kahalagahan ng katawan ng Panginoon. Yung katawan dito ay sumisimbolo sa kanyang mga latay. May mga ibig sabihin ho 'to ni Pablo, eh, kasi sila nagkakaintindihan dito, malalalim na silang mga Kristiyano. So, yung mga sinasabi ni Pablo dito ay, it takes leads by the Holy Spirit talaga bago mo intindihan. Eh, ang conviction sa'kin ng banal na Espiritu dito, eh, tingnan mo yung grammar pa lang 'no, kahalagahan sa katawan ng Panginoon, value of the body of the Lord. So paano mo ba nabibigyan ng kahalagahan ng Panginoon kung pinananampalatayanan mo yung tinapos na gawa ni Kristo na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, mga lata, ika'y pinagaling na. Bibigyan ko yung halimbawa no, ng mga ano no, mga taong o mga Kristiyanong hindi nila alam eh, dinidevalue nila yung katawan ng Panginoon. Halimbawa, ay hindi muna ako aattend ng church ngayon. Masama ang pakiramdam ko, baka mabinat ako. O, di ba? So, tinan mo yung faith ng taong yun, hindi daw muna a-attend kasi daw masama daw ang pakiramdam niya. Baka daw mabinat ako. Di man lang niya naisip na by His stripe we are healed. Pinagaling na ako ng Panginoon. Oh, oh, di ba? So doon pala makikita mo sa mga ganong pananalita ay hindi talaga niya pinapahalagahan yung ginawa ng Panginoon. Guys, hindi ko kayo kino-condemn, Ako rin naman gano'n, eh, pare-pareho tayo natututo rito. Hindi ko kayo kino-condemn, pero kasi ito yung the best example, eh, na wherein ikatututo natin lahat. Guys, ako din, sablay pa rin ako rito sa katuroang ito pagdating sa application. Ako pa rin ano. Pero yun po kasi yung ano ho dito. Yun ho kasi yung pinaka mensahe ho dito na tayo ay tinuturuan din ng Diyos. O kaya, ay wag ka munang ano, magbigay kay Lord, nag-iipon ka pa ng pera para in case na magkasakit ka, eh may pampa-ospital ka. Biro mo na pinanampalatayaan mo naman ma-o-ospital ka, 'di ba? Kasya dun sa kino-convict ka ng Lord na magbigay sa Panginoon, oh, oh. Alam niyo mga kapatid 'no, bigyan ko kayo ng halimbawa. Eto naranasan ko 'to, testimony ko 'to bago tayo matapos 'no. Ako yung klaseng tao na kahinaan ko 'to, eh, itong pananampalataya sa Panginoon regarding sa kalusugan. Kasi technically, scientifically talaga na-diagnose talaga ako na meron talaga akong ano, sabi daw ng doktor, sabi raw, hindi ko naman pinanampalataya na meron akong diabetes at meron akong high blood. So I I took medicines or until today since 2017. Okay? So simula noon nung nalaman ko na ako ay may ganong sakit, nag-iingat ako. Masyado akong strict sa pag-iingat. Ang napupuna ko sa sarili ko 'no, sa tuwing lalo ako nag-iingat, lalo ako nagkakasakit sa totoo lang. Nung nasa perverted pa ako, ano ako, may anxiety kaya yata ako no'n. Kasi minsan kasi, tumaas yata ang BP ko yata no'n, nag-180 over 100 ako no'n. Kasi kumain ako ng ano,
Malakas pala makataas ng BP yung talaba, no? Yung talaba. Sabi ko, seafood to. Bakit tumaas ang ano ko? Yung pala, mataas pala ang sodium nun. So, simula noon, nag-ingat ako sa katawan ko na ayoko na maulit yun. Tapos naranasan ko rin na tumaas yung sugar ko. Nag 200 plus ako dati. So, tinan niyo yung mentality ko, no? Nakapokus ako sa medisina. Pero hindi ko alam yung finished work of Christ. Okay? Hindi ko pa alam nun. Kaya nangyayari sa akin nun, siguro sabi ng Diyos, o sige by performance pa lang kalusugan mo, o sige. Kapag hindi ka nag-iingat, tataas sa'yo. Kapag nag-iingat ka, magsasuccessful ka naman. Kasi tandaan po natin kung ano yung pananampalataya natin, yun ang mangyayari sa'yo. Kung ang pananampalataya mo ay sa pamamagitan ng yung pag-iingat, kaya ka ikaw ay maayos ang kalusugan, doon loloobin ng Diyos na ikaw ano. Kaya nga lang problema, paano kung hindi ka nakapag-ingat? Paano kung accidentally nakapagkain ka ng bawal, no? Kagaya dati noon, sa tuwing kakain ako ng baboy, tumataas ang bibi ko talaga. Oo, nagwa 150 ako noon. Pag tumataas ako ng baboy, kumakain ako ng baboy. Kaya simula noon, hindi na ako kumakain ng baboy. Actually, sobrang ingat ko noon. Nagkaroon pa nga ako ng anxieties eh. Hindi pa nga ako, nandiyan pa lang yung baboy inaihain pa lang sa akin ng misis ko yung pagkain baboy. Aba, tumataas na ang BP ko. Diba, 120 yung BP ko, no? Tapos naganda yung misis ko ng kalderetang baboy. Nung nasa harap ako ng baboy, nag-BP ako, ba't tumaas bigla yung BP ko? Ibig sabihin, meron ako anxiety. So bakit? Kasi nga, masyado kong pinapahalagaan yung medisina na hindi ko man lamang naisip na may ginawa si Kristo sa akin. Fortunately, nung nabago yung aking covenant sa Panginoon, na naobserbahan ko sa sarili ko na nabago nga ako, yung finished work of Christ, naintindihan ko na nasa full grace na ako. Until nang dumating yung time na nagtuturo na nga ako sa inyo, no. Oo, naniniwala ako na ako'y pinagaling na, ako'y pinatawad na, ako'y ligtas na, ako'y pinagpalat, pinabura. Nakikita ko yung kilos ng Diyos. Pero pagdating sa kalusugan, tahimik ako doon. Kasi dumedepende pa rin ako doon sa bagay na pang siyensya. Well, until the day na kinakausap ako ng Lord, ituro mo na sa kanila yung once healed, always healed. Kasi isa yan sa finished work. Nung tinuro to ni Bishop Emmy Domingo sa amin, naintindihan ko pa lang pero hindi ko pa na-apply. Tandaan nyo guys takot ako sa baboy, kumain. Pag kumakain ako ng baboy, tumataas talaga ang BP ko. Kasi kasama na dun yung anxiety ko. Until nung August 27, guys, ito nangyari sa akin. Noong August 27, gumagawa ako ng content. So, lumabas muna ako ng bahay para magluto, no? Tapos, yung pusa naming alaga, lumabas din. May nakaaway na pusang gala. Inawat ko sila. Nung inawat ko sa nila, nung dinala ko yung pusa ko, kinagat ako nung pusang gala. Di nangyari sa akin, may kagat ako dito sa may braso ko. Sabi ko, patay, wala akong anti-rabies. So, ang ginawa ko, punta ako kami ng misis ko ng ospital. Then, yun nga, mataas ang aking chance na ako magka-rabies, kaya tinurukan ako ng Erig. Yung Erig na yun, napakamahal po noon. Di ko na sasabihin kung magkano. Tapos yung injection ba sa akin. Hanggang ngayon, pa rin ako. Kailangan 1 buwan ko tong tiisin. Ano yung titiisin ko? Yung mga bawal na pagkain. Ang bawal sa akin ng malalansa, bawal sa akin ng ang manok, bawal sa akin ng isda, bagoong, hipon, basta mga malalansa. Pati yung mga junk food, pati nga coffee Pati nga yung tapos ang pwede lang, sabi ng doktor, ang pwede lang daw sa akin, baboy, baka, gulay, prutas. So okay naman ako sa prutas, okay lang yun, sanay ako doon. Kaya nga lang, minsan talaga nagugutom ako. Kailangan kumain ng kanin. Ayun na po, kumakain na ako ng baboy ngayon. Pero pinanampalatayanan ko, no, eto na yung time, by His stripe I am healed. Alam nyo guys, 21 days na ako nagbababoy. Kahit tinan nyo yung aking Facebook page.
Lagi kong pinopost doon na ang baba ng aking BP. 110/80, 120/80. Isang himala yun. Yun ay hindi humula kasi simula kasi noon sabi ko, no, I am healed by your stripe. Pinagaling na ako. At isa sa naging inspirasyon ko rito si Bishop Emmy Domingo talaga. Tingnan niyo si Bishop Emmy Domingo, no? Pati ang kanilang asawa, sa edad nilang yun, napakalakas nila. Anong sekreto? Kasi, napanood ko si Bishop Emmy, ang sekreto nila ay finished work of Christ. Actually, sabi nga nila sa amin, try nyo, subukan nyo na healing bread, yung magsanta Cena araw-araw. Oh. Wala sa tinapay yun, kundi, wala sa alak, kundi sa pananampalataya. Kaya guys, totoo talaga na pwede palang mangyari sa atin na yung himala ng kalusugan mangyari sa atin. Pwede pala yun. Kaya ngayon, malakas na ang loob kong ituro sa inyo ngayon to kasi nasubukan ko siya. Yun nga lang, medyo mababaw pa ito pero sana wag nang palalimin pa ng Diyos, no? Wag nang dumating sa punto na kung ano pa mangyari sa akin bago ako manampalataya. Ang panalangin ko lang, Lord, sapat na ito. At nakita ko, guys, totoo lang, pag kumakain ako ng baboy, tumataas to. Pero nagtataka ako, ang sarap ng kain namin isang araw. Ano ba yung mga kinain ko isang araw? Kanina, kumain ako ng tokot baboy Tapos, ano ba yung mga kinain ko? Basta baboy. Pag yung kumakain kami sa restaurant, puro baboy. Baboy talaga. Nababoy na ako. Oh. Pwede naman kabayo. Kaya nga alam mo, mantika pa rin yun. Unti-unti inaalis ng Lord sa akin yung masyado akong health conscious. Oh. Siguro iba rito nakaka-relate dito, no. Ngayon, sinanay kasi tayo ng kultura natin, no. Kaya nga 'di ba na 'yun ang dahilan kung bakit ko nasabi na yung pinost ko yung kay Doc Willie Ong. Si Doc Willie Ong, lagi po akong nanonood diyan kasi talaga, cardiologist talaga siya. Pag sinabing cardiologist, specialty niya yung sa kalusugan regarding sa mga tamang pagkain, etc., pag-iingat. Kaya tuloy, pati minsan nahahawa na rin ako kay Doc Willie, no? Oh, yung sobrang ingat. Si Doc Willie ay siya'y doktor, maingat po talaga siya. Pero ang nangyari sa kanya, sa kabila ng pagiging maingat niya, tinamaan pa rin siya ng sakit. Oh. So doon mo marirealize na kahit ano palang ingat mo, kung kalooban ng Diyos na magkasakit ka, magkakasakit ka. Tapos napapanood ko pa siya, yung kanyang faith iba, ang kanyang faith perverted. Oh. May pa nga sinasabi 'di ba na kung loloobin ng Diyos na ako'y mabuhay, tutulungan ko ang mga mamamayang Pilipino, 'di ba naririnig niyo sa kanya 'yan? Kung loloobin daw. So hindi siya 100% na faith talaga sa finished work. Ibig sabihin, perverted pa yung kanyang oh. Hindi ko siya hinuhusgahan mga kapatid, pero doon pinapakita sa atin ng Panginoon na kahit maingat ka pa, kung kalooban ng Diyos na magkasakit ka, wala kang magagawa. Ngayon, ang tanong, ano bang paraan para hindi loobin ng Diyos na magkasakit ka? Ang sikreto, finish work of Christ. Pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo. Na yun yung pinag-uusapan natin ngayon. Okay? So, may nag-comment nga sa akin sa Facebook, sabi niya para ko raw hinuhusgahan hindi. Sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, ikaw lang naman hindi nakaintindi. Lahat ng mga tao doon nakaintindi. Ang point ko kasi dito is, yung itaas si Kristo. Na si Doc Willie, kilala natin siyang maingat sa kalusugan, pero ang tanong, bakit tinamaan pa rin siya sa sakit ng sakit? So, ibig sabihin, yung pagiging faithful natin o yung faith natin sa siyensya ng higit pa sa Diyos ay nagpapakita na kahit anong faith mo diyan, kung mahina ang faith mo doon sa tinapos na gawa ni Kristo o kay Kristo o sa gospel o yung finished work of Christ sa pinag-ausapan natin, nasa Diyos pa rin. Totoo naman 'di ba? Oh, lahat ng bagay na nangyayari sa mundo ay kalooban ng Diyos. Kahit anong ingat mo, kung kalooban na ng Diyos na kunin ka na niya, kukunin ka na niya. Ngayon, Edwin, paano yung sinasabi? Paano naman kung talagang mamamatay ka na talaga dahil sa sakit? Okay? Kung mamamatay ka na.
Ibig sabihin nun yun na talaga yun, wala ka ng magagawa, oh. Pero ang dapat mo kasing panampalatayanan hindi kalooban ng Diyos na tayo magkasakit. Kaya ang the best mga kapatid na ipanalangin niyo, kung kayo'y aalisin ng Diyos dito sa mundo, hindi kamatayan, ang panalangin niyo, "Lord nawa umabot ako ng rapture, dahil malapit na naman 'tong mangyari." Palakpakan natin si Lord. Kaya ang big idea, ang panampalatayanan natin, kung mamamatay man tayo, mawawala tayo sa daigdig na ito, abutan na lang natin ng rapture, hindi sa ating sakit karamdaman. Kasi ang pinananampalatayanan natin, by His stripe I am healed. Wala akong sakit, magaling ako, pinagpalat, pinaburan ako, ligtas ako, malakas ako. Oh, laging yun ang sabihin natin, hindi yun kayabangan, kundi yun ay ating statement ng pananampalataya. Sa tuwing tayo nagsasabi na tayo charito, charito tayo. Eh kung lagi mong sasabihin sa Panginoon na, "Panginoon, kung kalooban mo po na ako'y gumaling," aba, iniwan mo pa sa Diyos yung desisyon. Tandaan niyo po sa bagong tipan, ang Diyos ay nagdedesisyon, depende yun sa hinihingi niyo. Dati, oo. Kung ano kalooban ng Diyos, kailangan mo sumunod. Eh para kanino ba yun? Sa mga Hudyo. Sa bagong tipan, kasama ang hentil, kung ano yung panalangin mo, yun ang ibibigay ng Diyos sa'yo. Kung ano yung pananampalataya mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kung ano yung marinig ng Diyos na sinasabi mo, yun ang gagawin niya sa'yo. Yun ang bagong tipan. Kaya kung lagi mong sinasabi na you are healed by His stripe, talagang magaling ka at wala kang sakit. Oh. Pasensya na ho kayo, napahaba ang ating topic. Dapat 2 topic 'to, inisa ko na lang. So, sa susunod na lang po uli. So, sa ngayon po ay dadako na ho tayo sa ating mga question and answer. Palakpakan ho natin ang Panginoon po muli. Okay, so type niyo lang po yun naman po ay amen. Then I will call you para sa pagtatanong. Puwede kayong magtanong ng tungkol sa Bible, oh, oh. Tungkol sa topic din natin mas maganda, pero kung hindi naman sa ibang bagay. Pero 'wag naman kayong magtatanong na, "Eh, pastor, ano ho ba ang kulay ng langit?" 'Wag na ho kayong magtanong ng mga gano'n. Oo, okey. 'Wag na kayong magtanong na, 4 ho ba ang pakpak ng anghel? 'Wag na mga gano'n, guys. 'Wag na bumubula ba ang sabon? Oh, 'wag na. Bakit ba hindi nalulula ang ibon? Yung mga nonsense na tanong, 'wag naman gano'n. Okey, so type niyo lang po 'no, okey. Okey, sige. Ah, Ladies first. Babae muna. Walang magtatanong na babae. Sige nga, si Evelyn. Evelyn Tandugon, puwede ka na magtanong. Teka lang, tingnan ko lang yung mikropono kung bukas. Sige, Evelyn. Sige, kapatid na Evelyn, puwede ka na magtanong. Um, Hello, good evening po sa lahat and good evening po, Pastor Ay. Ano po, wala pong itatanong. I just want to say thank you po and magpapasalamat lang po kay Father God kasi I just want to share. Ano po, Sige lang. nakikinig po ako sa inyo ng ano na, hindi ko po maybe almost 3 years na po. Mhm, And first time ko po sinabi ko, "Lord, gusto ko pong matuto, ano ng salita niyo." Tapos po binigay niya nung nag-open ako sa YouTube, yun hmm, po yung channel niyo po yung na ano, ibinigay ni God. Ta's nakinig po ako. mhm, mhm. Sorry po, masyadong excite. Sige, sige Then, lang. Hmm, ano po yun, about po sa, dun po sa katapusan ng mundo, yun mhm, po. mhm, Kasi mhm, napanood ko yun.
Actually po, the time po, hindi pa po gano'n kalalim yung ano ko, kaalaman dun sa ano ng Panginoon. But I'm so thankful kasi binigay ni God yung channel niyo at unti-unti ko pong natutunan at naunawaan po kasi napakalinaw po ng explanation niyo. Verse to verse po, talaga pong naunawaan ko and I'm so thankful kay God kasi ginamit ka po niya para po matulungan ako na maunawaan ang kanyang salita po. Then at sa tagal ko na napakinggan, tapos yun po na ito na po yung live, tapos yung live niyo na pinanood ko, ano lang po mga 2 months lang. Mhm. Tapos yun, puwede pala pong mag-join ng Google Meet. Tapos Mhm. sabi ko, "Lord, gusto ko mag-join, paano ba?" Tapos yun po, na-i-share niyo, tingnan niyo dun sa Facebook, tapos yun, punta ako sa Facebook page niyo, Mhm. nung ano lang, ngayon lang week na 'to, Mhm. tapos Mhm. yun nag-type up po ako dun ng gusto ko mag-join ng Bible study Mhm. online, paano. Tapos may nag-comment po, binigay yung password. Sabi ko, "Lord, thank you talaga kasi you answer my prayer." Mhm. Talagang Hmm. dinadala mo ako dun sa, full of grace na explanation. Tapos yun po, I'm so thankful. Then, meron dun po sa last na shinare niyo po dun tungkol po sa mga sakit po. Mhm. Mhm. Kahit po gano'n kababa ang aking pag-uunawa dati sa Word of God, but I believe na yung mga tinapos ni Father God at ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, yun po yung pinanghawakan yung mga salita. Hindi ko po memorize sa mga verses at mga ano, Mhm. pero Mhm. yung mga salita po ni God at yung ginawa niya sa cross, yun po yung pinanghawakan ko sa buong buhay ko hanggang Mhm. ngayon. Kaya I'm Amen. so thankful kasi hindi po ako nagkamali na, pinanghawakan ko yun. Kaya po Mhm. sa dami ng trials ng buhay ko, never po akong bumitaw sa kanya. Hanggang po ngayon nag-decide ako na gusto ko na pong mag-focus sa kanyang salita kasi po, Mhm. ah, sa dami na rin po sa dami na po din na struggle, talagang si only God lang naman talagang nakakaunawa sa ating mga tao, sa ating Mhm. life, sa ating nararamdaman. Wala pong iba kundi only God talaga po. Mhm. Kaya Mhm. po ngayon po din po nag-decide din po ako na nag-aral ng theology, nag-aral na po din ako ng teleology po, Mhm. ayun Mhm. po. Pero mas, parang feeling ko na mag-aral dun sa sinasabi ni Pastor, napapanood ko rin po si Pastor ano po, Imay, yan Emmy. napanood ko po yung ano yung ayan Amy po, yung Bible explanation niya 1 to ano na pa ako, 1 to 50 plus na po. Wow. Opo, kasi ang ganda po niya mag-explanation, sabay po yung channel niyong ibinigay sa'kin ni Father God nung hindi ko po matandaan siya, about ano po yun, sa, ano po siya sa yung lockdown po, yung COVID the Mhm. time. Mhm. Sabay Mhm. po siya ibinigay ni God, sabi ko kasi nung time talaga sabi ko, "Lord, gusto ko talagang mag-focus, mag-ano sa'yo." Eto na yun, tapos yung binigyan niya ako ng ano, pagdating ko sa YouTube, pag-open ko, nakita ko si ano, si Amy, Mhm. tapos yung Mhm. sumunod yung sa'yo, yung about sa rapture, sa kaligtasan. Yun Mhm. po, sabi ko, ang ganda nilang mag-explanation, talagang nakaka-touch sa puso. Tapos ngayon ako pa yung first na tinanong niyo, super thank you talaga kay God, super Mhm. napaka-amazing talaga yung ano Mhm. niya, talagang sa answer prayer niya talaga sa mga taong, naniniwala ng buong puso sa kanya. Talaga pong huwag tayong Mhm. bibitaw sa ating paniniwala. Amen. Yun lang po, tungkol din po sa ano yun, ang dami ko na rin pong experience na sakit. Never po ako nagta-try ng gamot muna. I observe myself, then I pray to God na pagalingin niyo ako. Tapos yun po, pinapagaling niya talaga, lalo na po yung sa sikmura ko. That time 2 years ko po yung tiniis po na hindi po ako nagpatingin ng doktor, talaga pong gano'n sa sikmura ko po yung sakit na yun, 'pag umiinom Mhm. po ako ng Milo or kaya soft drinks hanggang ang sakit nun, tapos lalabas yung mga pawis niyo na ang lamig-lamig na parang Mhm. gusto ko na parang masasabi ko na po, gusto ko na mamatay sa maramdaman yung sakit na yun. But I'm Mhm. so thankful kasi nag-pray ako, "Lord, bigyan mo ako ng sign, bigyan mo ako ng idea kung paano ko gagamutin 'tong sakit na 'to." Kasi po
naniniwala ako na gagaling ako dahil sa'yo. Sabi ko sa kanya, "Ikaw ang true na manggagamot para sa akin." Tapos yun po inano niya po sa'kin, binigyan niya ako ng idea, nag-inom po ako ng warm water lang po Mhm. tuwing umaga before ng almusal ko po. After mga 3 months lang, mga few months lang po talaga pong nawala po siya, tapos yun po nawala yung sakit. Pero bago po yun nawala, dumaan po ako siyempre hindi naman basta-basta mawawala, dumaan ako sa process ng healing na yun. Masakit po pero ngayon po puwede na po ako uminom ng coffee, ng Coke. Dati po hindi talaga, kasi I'm so thankful talaga 'pag naniniwala ka dun sa mga ginawa ni Jesus, talagang walang imposible sa atin, nagagaling tayo. Yun lang po mai-she-share ko tonight at ibabalik ko na po sa'yo, Pastor Edwin. I'm so thankful. Opo, nakaka-inspired po yung mga sinabi niyo. Palakpakan nga natin si Lord, mga kapatid, sa buhay ng kapatid nating ito. Oo. Salamat po kapatid 'no, sa sharing. Oo, kami po ay mga instrumento lang po kami ni Bishop Emmy Domingo, mga instrumento lang po kami. Sa Diyos po ang papuri. Kami rin po ay natutuwa din po sa mga taong nagpapasalamat at nabi-bless. Bagaman din naman po namin kayo nakikita o nakikilala sa personal, pero siguro sa rapture na lang tayo makita kapatid, no? Amen. Oo. Paalala nyo lang yung pangalan nyo sa rapture ha, pag nakita tayo sa sa third heaven ha. Opo. Paalala. Oo. Kwento nyo na lang kung sino yung nyo ha. Siguro naman mabobosesan ko kayo. Maraming salamat po, no? So, kapatid, meron ka ba bang gustong itanong o may dadagdag? Gusto ko lang po sana, Pastor, malaman yung about dun sa, theology, class po kay Amy. Paano po mag-ano dun, Ah, mag-join? Opo. Kasi umattend ako doon on-site. Pero the best ho Okey. niyaan, punta po kayo sa page ni Bishop Emmy Domingo. Pero may Ah, online po siya? Meron po siyang online. Kaya nga Okey lang po. hindi ko pa ho na-attend-nan yung online na yan kasi nga siyempre busy rin tayo sa ating gawain dito. Naintindihan ko. Nakakaano, pero kung ako lang may pagkakataon siguro, attend din ako doon. Pero yun, natapos ako doon, nasa third year nasa third year na po kami doon kay Bishop. Ah, nakaka 2 years na po tayo, 2 years study na po tayo doon. So ano lang, paano kita matutulungan? Sa page ni Bishop Emmy Domingo, mga kapatid, chat mo kaya ako mamaya. Chat mo na lang ako mamaya sa page. Tapos send ko sa iyo yung link regarding diyan sa online, tawag dito, online Bible school na 'yan o Bible study. Tawag dito, Pastoral's Academy pala, sorry. Oh, wag oh. So, maraming salamat kapatid sa inyong time. Salamat po. Thank Salamat you po din po. talaga. Salamat. Thanks God. Salamat. Okay, so 9:37 PM, isang tanong pa nga ho, no? Lalaki naman, no? Sige. Sige nga, Joshua Fernandez, magtanong ka nga kapatid. Pwede ka na magtanong. Good evening, Pastor. Ay, good Father evening po. Ita. Opo. Oo. Itatanong ko lang po yung about sa Revelation chapter 4 verse 5. Yung seven spirit of God. Teka lang. Revelation chapter 4, Verse 5 po. verse 5. Basahin natin mula sa trono, gumuguhit sa kidlat ang kasabay ng ugong ng kulog. Sa harapan ng trono na may 7 nagniningas na sulo, ito ang 7 espiritu ng Diyos. At sa harapan ng trono ay tila may dagat na salamin. Okay. Espiritu ng Diyos. Oh. Pangunahan kita kapatid, hanggang ngayon hindi ko pa rin alam to. Hindi ko alam to. Pero kasi may Pati lang sinabi, kasi may chapter. sinabi kasi ang wait lang marami mga Bible scholar, kaya hindi ko sinabing hindi ko alam kasi hindi ako sigurado sa isasagot ko rito kung anong tama eh. Wait lamang po
Wait lamang po. Mga sagot dito sa internet, perverted. Wag na, wag ko na ituro sa'yo mali. Kapatid, bigyan mo ako ng time, no? Next week, sagutin natin to, ha? Opo. Sa ngayon. Pero kasi, ang konteksto kasi nito, si Juan ay napunta sa langit. Nakita niya sa kalangitan yung bukas sa pinto. Sabi dito, at muli ko narinig ang santinig na parang tunog na isang trompeta at sabi sa akin, umakit ka rito. Yung tunog daw ng trompeta, umakit ka rito. Di ba? Yung tinig daw kasi tunog ng trompeta. Ito yung lumalarawan sa rapture. At ipapakita ko sa iyo kung ano mga mangyayari sa pagkatapos. Sa pagkatapos ay napuspos ko ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at nakita ko sa langit ang trono sa nakapuro ng inyo niya isang nangdiningan na parang mahalagang batong hasper ng karnolina. So ito yung trono ng Diyos. Okay kapatid, no? Itong 4 na to kasi napahapyawan ko na to sa katapusan ng mundo. Ano ba to? Part 8, nakalimutan ko na eh. Pero hindi ko to naipaliwanag maigi. About yung sa Viva Judgment na ba ano? Oo. Hindi pa. Kasi alam niyo po mga kapatid, hindi lang sa iyo, no, pati sa mga kapatid natin dito, no. Ang katapusan ng mundo series, marami po akong hindi pa nadidiscuss po diyan, okay? So after po ng katapusan ng mundo series, meron na akong mga vlog na hindi ko na-discuss sa katapusan ng mundo. At kasama nga itong Revelation chapter 4 na ito i-discuss ko. Okay? Akala nyo ho ba yung katapusan ng mundo series natin, may katapusan yun? Hindi Hindi pa ho tapos yun. Meron ho akong tinatawag na parang vlog na regarding sa end times. Lagi may ganun. Halo-halo yun, iba't ibang mga topic. No? Yung actually hindi pa nga natin napag-uusapan yung ang Revelation, merong iba't ibang interpretation diyan eh. Merong amillennialist, preterist, merong amillennialist, premillennialism, ano yung mga ganon? Kasi 'di ba merong mga nagtuturo ng Revelation na nangyari na daw yung Revelation. Pag-aralan natin kung bakit ganun ang stand nila. Yung mga maling turo sa Revelation, di ko pa natuturo sa inyo. Yung kasulatang nilulun, yung si Juan, pinakain siya, di ba, ng kasulatan, isang mapakla, nung kinain niya, matamis, parang pulot-pukyutan, mapakla. Tapos yung 7 kulog na sinasabi, hindi pa natin napag-uusapan yun. So, hindi pa ho, ang aking vlog sa eschatology ay magsisimula pa lang pala talaga. Kasi sa totoo lang, ang plano ko talaga, ituro mo ng eschatology. Kaya nga yung katapusan ng mundo series. Magto 2 years na yan sa October 12 eh. 2 years na tayo dyan eh. After nyan, ayun na, at least meron na tayong pundasyon, pwede na ako mag-vlog ng iba't ibang mga current events. Mga ganun. Ganun po plano natin. Kaya hindi pa ako tapos sa eschatology. Hindi mawawala ang eschatology sa pagtuturo ko. Hindi ho mawawala ho yun. Una, paborito ko po ang eschatology. Pangalawa, alam nyo na yung mga kapatid, alam nyo naman, kami mga vlogger, kapag interesting ang topic, maraming views. Alam nyo naman, doon kami kumikita rin kahit paano. So, hindi maiiwasan po yun. Kapatid, sad to say, hindi ko pa may sasagot ngayon yan kasi mahirap magturo ng bagay na mali. Kasi may alam ako dyan, kaya nga lang perverted eh. Ayokong ituro dito yun, nakakaya naman. Last question na lang po. Sige po, sige po. Yung about sa Great White Throne Judgment, makikita ba ng glorified body yung mga katulad na unbeliever? Siyempre naman. Sa Great White Throne Judgment, no, kasi ang senaryo doon, wala namang sinabi na andun yung mga believer eh. Ang konteksto doon, yung mga namatay. Yung mga namatay sa malamang yung mga namatay na yan, iba't ibang dispensation yan. Panahon dispensation nila Eva at Adan, yung mga nabuhay doon. Dispensation nila Noe, ni Abraham.
O ano pa, dispensation ng panahon ng law, ng panahon ni Moses, dispensation ng church age, dispensation ng tribulation age, dispensation ng millennial kingdom. Bawat dispensation may paghatol doon. Kasi remember, halimbawa, kagaya niyan, ano, iba yung dispensation natin sa dispensation ng tribulation. Sa atin, ang kaligtasan sa atin ngayon ay regalo lang. Pag nanampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo, panampalataya naman lang, tanggapin mo lang yung regalo ng kaligtasan. Pero pagdating naman sa tribulation age, iba ang kaligtasan doon. Ang kaligtasan doon, kailangan may gawin ka. Na nananampalataya kay Kristo, kailangan mo magpapugot ng ulo, kailangan mo mamatay para kay Kristo. O, iba naman yung dispensation sa millennial kingdom. Sa millennial kingdom, hindi na kailangan ng faith doon, kailangan by works. Ang salvation, doon ka uhuskahan. Kaya ang mga audience doon ay mga namatay. At saka wala tayo, ewan ko lang kung nandun tayo, mahirap mag-assume kapatid kasi wala naman sinabi ang Bible doon. Kasi sa Revelation chapter 20 verse 7, pinapakita doon na ano lang tayo, na ang sinasabi lang ng Bible, ang character doon, ang Diyos at saka yung mga unbeliever, yun lamang po. Pati yung mga anghel na magtatapon sa mga unbeliever sa impyerno. Pero wala akong sinasabi na ando ng mga believer. Pero naando naman siguro tayo in sa totoong buhay, no? Pero hindi na nasabi ng Biblia yun. Hindi naman importante. Okay po, Pastor. Okay? Okay po. Narito Okay. po. Okay, maraming salamat po, no? 9:46 p.m. Sige na nga. Sige na nga. Si Maricena, pwede ka na magtanong, kapatid. Sige na nga. Hello, sir. Ako sasagot sa'yo. Sige, kapatid. Charita po, Pastor, tsaka sa lahat, at tsaka sa lahat ng nasa comment section, mga kapatid ko. Ang iingay namin, pasensya na po. Wala po akong itatanong, Pastor. Kung meron man, nawala na po kasi nagkulitan kami. Pero magpapasalamat lang po ako and gusto ko pong ibalita po sa inyo na nag-enroll po kami kaya Bishop Amy and nag-start na po kami nung nakaraan. Wow. So, yes po, nag-start po kami ng second year na po, which is yung homiletics. Homiletics. Opo. Okay, good. Ano yung on-site, kapatid? Ay, ano po, malayo po kasi ako, Pastor. So, nandito lang po ako sa province, then via Zoom lang kami. Sige. Good. Yes po, tapos nakakaano lang po sa pakiramdam. Kasi yung first year po pala is about hermeneutics. And parang hindi ko alam kung coincidence. So, naniniwala ako. Kasi nga, di ba, naituro nyo na din naman po sa amin kung paano yung proper hermeneutics. So, sabi ko, wow, talaga ni Lord. Alam mo yon napaka-amazing. So, kahit nalitman kami, yun nga, dahil second year na kami, at least, sakto pa din. So, pero sabi naman ni Bishop Amy na pwede naman daw po kapag meron kaming mga tanong and gusto namin humabol, pwede naman daw po parang habol kami sa ibang schedule na ganun yung topic nila. And Pero kapatid, no, pangunahan na kita. Yung tinuturo kong hermeneutics, iba yung kay Bishop Amy. Kaya mas maganda, mapag-aralan nyo pa rin yun kasi mas technical yun, mas specific yun, at saka mas broad yun. Sa akin kasi, di ba napapansin sa akin, ako puro buod lang. Binubuod ko lang naman yung mga natututunan ko. Pero ang totoo nun, ang pinaka natututunan ko rin yung karamihan din naman kay Bishop Amy Domingo. Kaya I still recommend na mag-hermeneutics kayo ng first year kasi mas ho yun eh. Mas ewan ko ba, paano ba yung ibig sabihin? Mas kumbaga sa ulam, mas malakas makabusog yun kasa doon sa ulam na pinapakain ko sa inyo. Parang gano'n. Malalim. Try nyo lang. Mas maganda kung wag nyo mami sana. Yes po. Thank you po, Pastor. Basta, yun naman po din yung plano namin. Pwede naman namin siyang i-take din sa ibang schedule. So, lang po, actually, wala po talaga sa plan ko na mapunta ako sa ganito. Like, yung darating yung panahon na mag-aaral po talaga ako. Kasi,
Siguro ito na yung perfect timing ng Lord para sa akin. Naniniwala po ako, Pastor. And then yung pagdating naman po din kasi sa parang pagme-ministry, kaya ko din po kasi natanong na kung bawal ba talaga yung babae, which is na-cleared naman na. Kasi nga po na nagbubuo din po kasi kami ng mga para mga discipleship din po sa TikTok. So alam ko naman po na naikwento ko na po dun sa inyo about dun. And then ano po sa padaming-padami na po. So parang nararamdaman ko na nga po na baka ito na ba talaga, Lord? Ito na ba talaga yung panahon na parang binuhos mo na talaga yung dapat maunawaan or yung wisdom na dapat meron yung isang mananampalataya para talagang maihayag na yung kung ano yung katotohanan. So nakaka-amaze lang po no na iniisip ko nga po pag nag-graduate na po yung mga 2,000 plus po na nag-aaral, ibig sabihin, madami na yon and magdi-disciple na din sila. So, nakaka-amaze lang. Thank you, Lord. Talaga, promise. Dati nga, konti lang sila ngayon, dumadami na nga eh. Dumagdag pa ako, di kasama ako sa dumadami na. Yes po. Opo. Tapos, ini-encourage ko din po yung mga kakilala ko. Pagdating po talaga sa eschatology, ang dami ko po talaga natutunan din po talaga sa inyo. So, kung magala po kayo sa TikTok, sa lahat po ng topic doon, pagka sinabi po eschatology, parang pagka sinabi eschatology, ay si ano yun? Kasi po pangalan ko sa TikTok, End Times. Si End Times yun. Tanungin niyo sa End Times. Pero hindi ko nila alam na yung mga idea ko just alam naman nila na ito kasi yung pinag-aaralan namin. So, aware talaga sila na ganito, yung ganyan. So, kung may magtatanong lang naman po, nag-share din naman po ako. Pero meron din po talagang iba. Actually, Pastor, nabanggit niyo po kayo na yung about po doon sa yung mga yung paniniwala po ng yung mga preterist, historicist, idealist. Actually po natakal niyo na po siya. Doon po sa may pero hindi lang siya I think nagpa-fact check kayo. Yun yung gusto kong topic yung nagpa-fact check kayo na ano bang kaibahan ng rapture sa second coming. So gusto ko po yung ganon. And yun po yung mga sinishare ko po doon sa mga pastor na nasa TikTok din po. And sabi ko po na talagang makapangyarihan talaga yung yung word of God kasi yung dating pastor na perverted siya ngayon hindi na nga po ganun yung turo niya, although Calvinism siya pero hindi ko alam kung nag-iingat siya pag nandun ako kasi kasi minsan na nga yung perverted nga yung nagkakasala pa rin daw kahit hindi daw kapag hindi ka daw nakapagsamba. So, pero ngayon hindi na siya ganoon and then naniniwala na din talaga sila sa eternal security. So, nakaka-bliss po talaga and of course, alam ko naman po na lahat po yun natutunan ko po sa inyo dahil po sa channel po ninyo. And isa po ako doon sa na-bless ng channel po ninyo. Kaya po na kung ano man ako ngayon ayun po ay biyaya po na nanggaling po sa inyo at I believe na kayo po yung naging instrumento ng Panginoon. Kasi Pastor, sa totoo lang po, ang tagal ko po talagang matagal na ako sa perverted gospel. Yes po. So, sabi ko nga, last year ko lang naunawaan talaga yung finished work of Christ. And then yung kapulugan ng yung kasalanan. So, doon po ako na yung parang si Pablo ba na bakit ba hindi ko pa rin bakit nagagalit pa rin ako? So, dahil po doon sa mga video ninyo, sobrang inspiring and salamat po sa buhay po ninyo and to God be all the glory po. Thank you po, Pastor. Talagang glory to God talaga kasi wala rin naman akong diyan, pagmamalaki diyan kasi pare-pareho lang naman. Kaya yung karunungan na naintindihan ko, lahat ng yan galing sa Diyos. Bagamat yan ay napag-aralan ko, ang tanong, bakit niloob ng Diyos na napag-aralan ko? Ibig sabihin, kalooban ng Diyos. Yung mga nakaraan, yung mga pangyayari sa buhay ko ng mga masasakit noon pa, lahat ng yan ay pinagsama-sama mo, iisa ang dahilan. Yung pala,
gagamitin pala ako ng Diyos para sa ganitong bagay. Pinaunawa niya sa akin by experience lahat para maisabi ko. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, kung ano man yung meron akong na-share sa inyo na maaaring para sa inyo ay nai-inspired kayo kasi yan ay bunga ng pagtuturo ng yung pinagdaanan ko ba ng mga nakakainis na pangyayari. Yung mga nakakainis na mga pangyayari sa buhay ko noon na kasi the more pain, marami kang matututunan talaga yun. Alam niyo ba yung mga matatanda, dapat kasi pakinggan niyo yan eh. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga matatanda na yan, marami na silang pagkakamali sa buhay. Kaya sila nagsasabi ng ganyan, kaya sila alam nila yan kasi nga sila yung mga nagkamali. Ganun din ako. Kaya siguro rin ako marami na i-share sa inyo kasi marami akong mga pagkakamali sa buhay na yung ba yung mapagmamalaki ko ba yun? Hindi. Kaya glory to God talaga. Talagang kasi nga kahit ako yung ganyan eh. Di ba usually iba kapag palakpak tenga, laki-laki ulo. Pero pag talaga naintindihan mo yung grace, pag naintindihan mo yung biyaya, wala eh. Hindi ka natatablan ng yabang. Naiisip mo ba na, Diyos ko, kaya lang naman nangyari ito dahil dito, may yung ma-analyze mo maigi na, wala kang ipagmamalaki rin eh. Kasi kung hindi naman ganito, hindi mangyayari ito. Kung hindi mangyayari ito, hindi mangyayari ito. Kung hindi na magiging ganito. I-analyze mo ang kaugatan ng lahat, ang lahat ng yan, ayan, Diyos pa rin nagmula. Kahit nga pananampalataya natin, galing sa Diyos yan. So wala kayong pagmamalaki. Ang siguro lang mapagmamalaki ko lang talaga si Kristo talaga. Siya talaga yung naging inspirasyon talaga ng buhay ko talaga na hindi ko naman pinalano to. Wala naman akong plano magpastor. Diyos ko. Ba't ako naging pastor? Ang plano ko maging vlogger lang. Dati nananahimik ako nagko-call center. Hindi na ako nakontento sa call center kasi nga natotoxican ako sa mga TL na yan. Sabi ko mag-vlog lang nga ako. Nag-vlog ako wala akong alam na ma-vlog kundi katapusan ng mundo. Ayun, nakatapusan ko na nga. Ayun na, tapos bandang uli, mag-Bible study ro kami magpipinsan. Di nag-Bible study kami. Tapos bandang uli, sabi, sige, mag-Bible study tayo kada linggo. May Bible. Bandang uli, tinatawag na akong pastor. Diyos ko po. Kumalat sa social media. Tapos kinontak na ako ni Bishop Emmy. Mag-invite, mag-Bible school daw ako. Nung graduate ako, lalo akong tinawag ng pastor. Ay, Diyos ko, Lord. Amen. Hindi ko plano to mga kapatid. Wala akong plano-plano. Ang ine-expect ko na magpapastor sa amin yung kuya kong panganay. Yun ang ine-expect ko. Ever since pa lang talaga. Pero ewan ko ba? Kung tutusin, hindi ako qualified kapatid. Barumbado akong tao. Walang niya ako. Sa mga magkakapatid ako ang black sheep. Oo, totoo lang. Wala akong... Ako, barumbadong Edwin. Diyos ko. Paramihan tayo ng mga kasalanan, mga kapatid. Marami ako naging asawa. Dapat ba ako? Qualified ba ako? May ilan ang anak ko? Dalawa, puro panganay. May pagmamalaki ko ba sa Diyos yun? Sa inyo yun? Wala. Kaya wala rin ako. Wala. Lahat lang ito, iisa lang ang kauuwian. Lahat ng to ay biyaya, awa lang ng Diyos sa atin. Amen. Ay, nga pala, Pastor. Meron pong nasa sa comment section po. Sabi nila po, sasabihin ko na guys ha. Yeah. Kukunin ko daw po nilang maging ninong. Ninong saan? Sa kasal daw po nila. Sorry guys. Yun lang po. Secret lang po muna kung sino sila. Sino yung kakasal na yun? Ikaw ba? Hindi po. Secret lang daw po muna kasi baka magalit sila. Sige, bahala kayo. Bebe, basta nasa Metro Manila lang ako Baka naman sa sa Davao pa yung kapatid. Hindi, nasa Manila lang po sila, Pastor. Taga-attend nga po sila kay Bishop Emmy. Good. Sige. Sige, okay lang. Opo, kasi dito po sila nagkakilala po eh. Ang daldal ko, sorry. Sorry guys. Diyos ko.
Di, okay lang. Sige lang. Oo. Bilis, sabihin mo, yung ikakasal na yan, bilis-bilisan nyo, magra-rapture na. Baka hindi kayo umabot. Sayang. Hindi nyo naranasan maging tao. Kaya bilis-bilisan nyo na ang pagpapakasal. Oo. Okay po ako, Pastor. Thank you po. Maraming salamat, no? O, pasensya na kayo na open ko sa inyo kung ano yung nakaraan ko kasi pinapakita ko lang kasi dito na wala rin akong ipagmamalaki sa inyo. Wala rin akong ipagmamalaki kahit kaninong tao. Lahat ng tayo ay kinahabagan lang ng Diyos. Kagaya nyo, may kanya-kanya tayong istorya, di ba? So, sa sa langit na lang tayo magkwentuhan. After ng rapture, sa third heaven tayo magkwentuhan tungkol dyan. Mahalaga ngayon, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. At lagi ako nagpapasalamat sa inyo dahil linggo-linggo ay nandito po kayo na nakikinig ng ating pag-aaral. So, hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyo. God bless po. Salamat po. See you Saturday. Okay, so maraming salamat po sa mga umaten. See you next week po. Mahal na mahal ko po kayo. Nako, sobra ko kayo mahal, mga kapatid. Kita ho tayo sa rapture, no? Kung di na tayo magkikita sa personal. Pero yung mga mag-aasawa dyan, bilisan nyo na. Nako po. Baka hindi kayo umabot. God bless po. Stay blessed po sa lahat.